ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia, at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. On behalf of the Philippines and the Filipino people, ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas, Radyo
Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan naman po ang ating live streaming dito sa Radio Magazine 1278 AM. At ito pong programa nating Puso na may puso para sa seniors, hatid po ng National Commission of Senior Citizens. At ako po si Dr. Mary Jean P. Loreche, ang chairperson at CEO po ng National Commission of Senior Citizens. Wala po yung ating partner dito ngayon, no? Wala po si Commissioner General Rainier Cruz sa kadahilanan na siya po ay may mahalagang lakad. Sa susunod po na Huwebes, sana po ay makasama natin siyang muli. So magandang hapon po sa ating lahat. Panibagong araw na naman, panibagong episode para na naman po i-share na sa ating mga nakatatanda ang mga magagandang balita para po sa inyo. So kung titingnan po natin, tutok lang po kayo dito dahil tiyak na marami po kayong matututunan mula sa ating programa sa araw na ito. Tingnan niyo po ang ating pong program episode para sa ngayong araw ng Huwebes ay Senior Moments. Makakalimutin ba or signs na ito ng dementia? Ngayon po ay nasa dementia awareness na po tayo. Bago po natin yan simulan, tayo po ay magpapasalamat kay Director Fernando Amparo Sanga, ang Presidential Broadcast Service Manager, at saka si Miss Marinela Texon, ang Station Manager po ng Radio Magazine. Para malaman naman natin ang mga updates sa programa ng komisyon, narito ang Senior Spotlight. Noong ikalima po ng Agosto nitong buwan na ito, umakyat tayo sa Baguio City para sa inauguration ng ating Cordillera Administrative Region Office na matatagpuan po sa 4th floor ng DBP Building sa Session Road. Nagpapasalamat din tayo kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa kanyang buong suporta sa komisyon. Siya po ay na makikipagtulungan sa atin sa komisyon upang magkaroon ng isang Senior Citizens Community Care Center or SC3C sa Baguio City at para po sa ibang mga programa natin dyan sa Baguio City. At isa po sa aking ikinakagalak doon sa aming pakikipagpulong kay Mayor Magalong ay napag-usapan po ang ating tinatawag na values reformation and awareness ng mga kabataan para po sa healthy aging, elderly care, aging population, and values reformation po. Hindi po sapat ang GMRC o yung tinatawag nating good manners and right conduct. Mahalaga po na maalala at matandaan ng ating mga kabataan paano igalang at ibigyan ng respeto at dignidad ang ating mga nakatatanda. Nais din naman nating pasalamatan ang lahat ng senior citizens at partner organizations, lalong-lalo na ang mga lumahok po sa ating Caravan of Services na naglaan ng oras at nagpakita ng kanilang suporta. Pangalawa po, tayo ay pumunta din po sa ating inauguration sa Iloilo City naman upang heto ay buksan na ang ating opisina doon at heto ay atin din pong kasabay ng ating anniversary celebration sa Region City, Iloilo City, no? At heto ay may opisina na rin tayo doon. So,
kung titingnan po natin, kumpleto na po lahat ng rehiyon ng buong Pilipinas kung saan meron tayong NCSC. Ang bagong opisina po na yan ay para sa ating mga mahal na nakatatanda para mas mapadali at mapalapit po natin ang serbisyo sa kanila. Congratulations po sa ating mga masisipag na mga tauhan sa Region 6, Region 7 at sa CAR. Panoorin po natin ang mga videos na ito. Your loyalty does not belong and should never go to a person, but rather to the institution. The National Commission of Senior Citizens stands tall because it is mandated to serve our older adults. Kaya ako po ay masaya na pumasok ngayon dito. At nagpapasalamat ako na tayo, this is a symbol sa pagbangong muli ng NCSC Region 6. Ito ay pagbangon ninyong muli kasi gusto kong ipakita sa buong Pilipinas na ang Region 6 can be a trailblazer for service, honesty, integrity, dedication, and commitment. Kaya, mahal ko pong mga taga-Region 6, hindi lang sa aking opisinang ito, kundi sa bawat isang miyembro ng Region 6 at lahat ng ating kalilibihan ng mga nakatatanda. Tandaan po natin na sila ay dapat natin karagain, mahalin at silbihan dahil hindi tayo mabibigyan nito kung wala sila. National Commission of Senior Citizens stand for what it believes in to drive a holistic program for the senior citizens of today, a program that can affect and impact the young generation. We want intergenerational relations and connectivity. This building will stand for that. Hindi po dapat nagpapahuli ang ating bayan sa pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Ang pag-aalaga sa ating older persons is not via ayuda. Ang pag-aalaga sa kanila ay ang pagbibigay ng tamang programang angkop para sila ay magtulungang maging katuwang ng ating bayan. Yan po, 3 opisina po ang ating naibuksan at napabless, Region 6, Region 7 at sa CAR. So makikita po natin ang tuloy-tuloy na paglalagay natin ng ating mga complement staffing doon upang sigurado tayong maibigay ang tamang serbisyo para sa ating mga nakatatanda. Hindi tayo natapos lang sa pagbe-bless at pagbubukas ng ating mga opisina, kundi tayo din ay nakipagpulong kay Mayor Isko Yorme. Ito naman po ay para sa ating exciting news na mga ka-Golden Heart, ang ating
ating edadvantage. Your age is your advantage. So noon pong Agosto 6, tayo ay nakipagpulong kay Mayor Yorme upang tayo ay makipagtulungan para sa ating Tourism, Legacy, and Livelihood Program ng National Commission of Senior Citizens at Department of Tourism para sa ating mga senior citizens. Magtungo lamang tayo sa ating NCSC website upang makapag-apply. At ang mga willing, able, capable na senior citizens para sa ating community tour guiding project sa Intramuros. Malapit na po mga ka-Golden Heart, yan po ay magiging katotohanan na sa darating na mga ilang linggo. At kasunod niyan ay ang plano din na magkakaroon tayo ng Senior Citizens Community Care Center sa pakikipagtulungan pa rin ng LGU ng City of Manila. Abangan po natin yan. So, doon sa araw na yan din, tayo ay nakipagpulong sa ating mga espesyalista. Sila po ay membro ng ating Alzheimer's Disease Association of the Philippines. At sila po, hangad po natin na sila ay maging katuwang natin sa pagpasulong ng kanilang mga awareness programs na makakatulong para makaiwas sa Alzheimer's disease, dementia, maging ang stroke na kadalasang nagiging sakit ng senior citizens. Kaya naman po, maya-maya, makakasama natin po no less than the President himself ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines or ADAP para mas maunawaan at mabigyan tayo ng kalinawan tungkol at ukol sa dementia o kaya naman sa Alzheimer's disease. Tayo din po ay pumunta sa Kidapawan City sa Cotabato naman. Nagkaroon tayo doon ng roundtable discussion noong Agosto 7. Tayo po ay nagkaroon ng roundtable para sa ating pilot implementation ng ating skills training at livelihood program na katuwang naman natin ang TESDA, Department of Agriculture, DTI, DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan. Maraming salamat po sa LGU ng Kidapawan para sa patuloy ninyong pakikipagtulungan sa NCSC para sa ating mga mahal na nakatatanda. Ganun din, tayo ay nagpapasalamat kay Commissioner Edwin Espejo at ang ating newly appointed na Regional Director ng Region 12 na si Dr. Rochelle Cajete Oco. So, punta naman tayo, no? Kasalukuyan ay ginaganap naman ang 2 araw na workshop sa Right Shop natin para sa development ng implementing guidelines of senior citizens community care centers. Nandun po sila ngayon sa Madison 101. Ito naman ay para paigtingin pa ang mga services na maaari nating ialay o ilagay sa ating mga community-based care centers. Katuwang ang mga local government units, hangad din natin na lahat ng bayan ay magkakaroon ng SC3C. Hindi rin po tayo titigil na makipagtulungan sa national agencies upang mag-umawa ng mga programa at nang may ipaabot ang ating mga benefits para sa ating mga senior citizens na mas lalong mapapagpatibay dahil ito ay one-stop shop service ng ating SC3C. Nagkaroon din po tayo kanina ng press conference with the Philippine Information Agency. Kanina lamang ay nagkaroon tayo nito upang maibahagi natin at linawin at maibigay ang iba't ibang updates sa mga inisyatibo, policy updates, collaborations ng komisyon sa iba't ibang ahensya ng national government at pribadong sektor para sa mas marami pang benepisyo at programa para po sa ating mga ka-Golden Heart. Nagkaroon po tayo ng isang pagpupulong with no less than Senator Panfilo Ping Lacson. Heto naman po ay sa kadahilanan na meron po siyang isinusulong na batas, the Parents Welfare Act. At kung titingnan po natin sa aming pakikipagpulong, tayo po ay nakipag-ugnayan sa buting senador kung paano pa mapabuti ang nilalaman ng kaniyang tinatawag na Parents Welfare Act.
So sa ibang updates naman, puntahan naman natin. So ang atin pong mga regional offices contacts, ang ating 16 na regional offices are fully operational. So kung kayo ay may katanungan o kaya naman may gusto kayong sabihin, pwede po kayong pumunta doon o kaya tumawag sa ating mga opisina at makikita niyo po yung kanilang mga numero dyan po sa inyong mga screen. Ang atin pong social media platforms, bisitahin din po natin ang ating NCSC website at i-follow at i-like ang ating NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Na mag-subscribe din po kayo sa aming official YouTube account. Marami po kayong matututunan na mga bagay at mga programa at updates tungkol sa komisyon. Magtungo po tayo sa ating mahalagang topic sa hapon na ito, mga ka-Golden Heart. Ayon sa World Health Organization, mahigit 55 million sa buong mundo ang may demensya. Isang uri po ito ng problema sa ating pag-iisip. Hindi dahil nasisiraan tayo ng bait at yan ay ika-clarify natin sa ating panauhin mamaya po. Kundi ito po ay uri ng cognitive decline. Habang po tayong nagkakaroon ng edad, pwedeng magkaroon ng cognitive impairment. Ito ba ay kakaiba sa pagiging normal na makalimutin? O kaya naman ito ba ay isang sakit na? Hindi po natin alam yan, aalamin natin mamaya. Batay sa huling datos ng Philippine Statistics Authority or PSA, noon pong 2020 ay meron na po tayong 9.22 million Filipinos that are 60 and beyond. Mas marami rito ang kababaihan, approximately 55.5% kumpara sa mga kalalakihan of around 44.5%. Sa kasalukuyang mga datos, tinatayang halos 1 milyong senior citizens ang may demensya. Ito ay sa Pilipinas lamang at kung hindi ito mabibigyan ng pansin, maaring tumaas pa po ito. There is a projected number of 1.5 million pagsapit po ng 2030 at halos 2 milyon by 2040 at 2.5 million sa 2050. Isang mahalagang usapin po ito mga ka-Golden Heart, lalo na sa mga Pilipino na likas namang nag-aalaga sa ating mga mahal na nakatatanda. Kaya mahalaga ang tamang kaalaman, maagang konsultasyon sa doktor at wastong pangangalaga para mapanatili ang kalidad ng buhay ng ating mga nakatatanda. Kung kayo po ay isang senior citizen sa inyong bahay na nakakaranas na ng pagkakalimot o biglaang pagbabago ng pagkilos, tumutok po kayo sa ating programa ngayong hapon para malaman kung iyan po ba ay simptomas ng dementia or Alzheimer's o ito ba ay normal aging process. At para pag-usapan po ang ating topic na yan, mapalad po tayong makapanayam via Zoom ang ating guest ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines, no less than the President himself, Dr. Alvin Ray Sanina, an adult neurologist and dementia specialist, at siya po ay atin pong makakapanayam ngayon. Magandang hapon, Dr. Alvin. Magandang hapon po, Dr. Loreche, at magandang hapon po sa lahat ng mga ka-Golden Hearts natin. Wow! Gustong-gusto ko yung pagkasabi mong mga ka-Golden Heart, Doc. Alam niyo po, napakaganda nung ating topic sa hapon na ito. At ito ay panimula pa lang sa ating pakikipag-ugnayan sa inyong grupo upang mapalawig natin at maiparating natin sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ano ba itong inyong ginagawa. So pwede po i-clarify, Doc, ano nga ba itong ADAP or Alzheimer's Disease Association of the Philippines? Ang ADAP po o Alzheimer's Disease Association of the Philippines ay isa pong NGO at binubuo po ng mga doktor, nurses, psychologists at mga pamilya na nag-aalaga sa mga pasyenteng mayroon pong demensya. Kami po primarily ay isang advocacy group or
kami po ay laging nakikipag-ugnayan sa mga agency ng gobyerno tulad po ng NCSC, DOH at iba pang mga medical societies para po isulong ang kapakanan ng mga may edad, lalo na po yung mga may problema sa demensya. Okay. Doc, ano nga ba ang pagkakaiba ng Alzheimer's disease at dementia? O kaya naman, baka pwede isali na natin, ano ba ito pag ikaw ba ay nagkakaedad? Yung pagiging makalimutin mo ay simptomas na ba ito ng a bigger problem na kailangang ipag-alala ng ating mga ka-golden heart? So ang dementia po ang ating parang pinaka-umbrella term, no? So ang ibig sabihin po ng dementia, meron pong memory problem or memory or thinking problem, at dahil dito hindi na magawa ng isang tao yung kanyang pang-araw-araw na gawain o yung tinatawag natin na activities of daily living. So marami pong iba't ibang dahilan ng dementia, at ang pinaka-common o pinaka-karaniwang dahilan po ng dementia ay yung Alzheimer's disease. So sa Alzheimer's disease po, unang-una pong nagkakaroon ng problem or unang lumalabas na problema ay pagiging sobrang malilimutin, no? So pagdating naman po sa pagkakaroon ng pagtanda, no, hindi po kasi dapat maging sobrang malilimutin. Kung maaari mang maging malimot, siguro slight lang o kaya bumagal lang yung memory. Pero hindi po dapat natin ma-term na ulyanin or sobrang malilimutin kahit na 100 years old na. Ibig mong sabihin, Doc, ay you mentioned na kailangan ay parang it disrupts the day-to-day activities of a senior, kaya siya magfo-fall under that disease process. Pero kunyari, kung ako ngayong araw na to ay nakalimutan ko lang ang aking susi, kung saan ko inilagay, which is common to me, no? O kaya naman naisip ko, teka lang, naisara ko ba yung pintuan ng aking sasakyan? O kaya naisara ko kaya ang pintuan namin sa bahay? Pero hindi siya araw-araw na nangyayari. Yan po ba, Doc, ay normal aging process? Kung siguro po once a week o once a month lang nangyayari o tinatawag po natin na episodic, baka po ito yung pwede na nating ma-expect sa pagtanda. Pero kung ito po ay nangyayari oras-oras o regularly, at kung tipong hindi makita yung susi pero hindi na talaga nahanap totally, no? So baka po yun yung something na medyo mas kailangan pagtuunan ng pansin. So ano-ano pa ba ang ibang mga senyales, Doc, na ikaw ay pwedeng mag-alala na at pwede ng iyong mga kamahal sa buhay ay kailangang ikaw ay dalhin sa isang espesyalista kagaya mo upang siya ay matingnan? So tulad po nung nabanggit, so yung po, meron po tayong para mga warning signs, no? Pero wag naman po matakot ang ating mga tagapakinig kapag meron kayo nito. Pero kapag regular o kapag palaging nangyayari at kapag marami dito ay inyong nararamdaman, baka po mas magandang mapatingnan po natin sa ating mga doktor. So, number 1 na nga po yung memory loss o pagiging malilimutin. Number 2, maaaring nahihirapan sa mga dati nang ginagawa. Tulad ng isang housewife, baka nahihirapang magluto, nalilito sa pagluluto. So something na nagbago, no? Tapos nahihirapang makipag-usap or sobrang dalas yung tip of the tongue, word finding, to the point na hindi na siya makipag sabi ng mga gusto niyang sabihin. Number 4, na madaling malito sa oras, lalo na sa buwan. Kasi dapat kung malilito man tayo, date lang siguro 1 or 2 days, pero hindi po siguro natin dapat malimutan yung month or year, no? And then kaya rin po target ng mga scam ang ating senior, kasi baka yung ibang mga senior medyo mahina na yung kanilang judgment and decision making, kaya nata-target for scam. Saka keeping track of things, and also yun nga po nabanggit natin kanina, yung misplacing things or nahihirapang makipaghalubilo, parang ayaw nang lumabas, ayaw nang makipagkwentuhan, or minsan nahihirapan pong o nagbabago-bago yung kanilang mood nang wala namang trigger. So ito po yung ilan sa mga pwedeng iba't ibang kombinasyon ng mga sintomas o warning signs
para sa isang pasyenteng nagkakaroon ng possible dementia. Doc, pagkaganyan ba, pag sila ay dinala sa inyo para matingnan, may mga tests po ba kayong dapat gawin or i-perform? At kung meron man, ano po kaya, meron din ba kaya itong treatment o mga paggagamot sa kanila upang masiguro natin na hindi na lumala? So sa pag-a-analyze po ng mga pasyenteng malilimutin o may dementia, napaka-importante po sa amin is napakahabang interview, lalo na sa pamilya, kasi gusto namin ma-confirm ano nga ba yung sitwasyon sa bahay. Tapos number 2, nagme-memory test po tayo. So para po itong question and answer with a psychologist, kung saan tinitingnan anong parte ng memory and thinking ang maaaring naapektuhan na po ng problema. And number 3, kailangan nating makita yung physical na itsura ng utak. For example, nagsi-CT scan po tayo, MRI, para makita, baka naman meron palang stroke, baka meron palang bukol, baka meron palang ibang problema na nagiging dahilan ng memory problems. At tinitingnan din po natin yung general health. Baka may problem pala sa kidney, sa liver, sa thyroid, etc. na maaaring makaapekto rin po sa memory ng isang senior citizen or tao, no? Doc, ano kaya ang mga risk factors? Bakit natin masasabi na meron ba tao talaga na high risk siya for developing dementia or Alzheimer's o kaya naman it can happen to anyone? So base po sa latest na pag-aaral about the risk factors, actually meron po tayong 14 established risk factors for dementia. Ano ibig sabihin itong 14 na ito? So kapag tininan po natin 14 na to, pinigilan, prevention, napigilan natin itong 14 na ito, almost half ay mapiprevent natin ang dementia sa ating populasyon. No? So actually very common sense yung karamihan sa 14 risk factors na to, tulad ng pag-aalaga ng blood pressure, sugar, cholesterol, pag-avoid sa smoking, hindi dapat malakas ang pag-inom ng alak, at kung merong panghihina ng pandinig, panghihina ng paningin, dapat po ipacheck sa ating mga specialist para hindi mabawasan yung social connection sa ating paligid. At kung tayo po ay kumbaga kailangan i-stimulate pa rin natin yung mental situation natin para palagi pa rin pong nagtatrabaho ang ating utak. So ilan po ito sa mga paraan to prevent ang ating mga pagkakaroon ng dementia, o kung hindi man mapiprevent, imbis na mangyari at 60 years old, baka mangyari at 70 years old. Kumbaga madi-delay natin kung ating pong ginagawa or pinipigilan itong mga risk factors na ito. Doc, tinanong ko po kanina sa inyo, may gamot ba ito? O kaya naman, kung sakaling ikaw ay na-diagnose na may dementia na ikaw, ano ang probability of progression o kaya naman may gamot ba talaga ito? So, depende po sa dahilan. So for example, ang dahilan po ng dementia ay stroke. So ang pinaka-priority po natin ay maiwasan na ma-stroke ulit para hindi na lumala yung kanyang memory problem. Pero kung halimbawa ang dahilan po ng dementia ay Alzheimer's disease. So ang Alzheimer's disease po, kumbaga degenerative o unti-unti talaga pong nagkakaroon ng paglala ng kondisyon over many years. So sa Alzheimer's disease po, hindi pa po natin napipigilan, pero may mga paraan po tayo o gamutan at therapy para maging maayos pa rin po ang quality of life ng ating senior citizen at hindi po mahirapang mag-alaga yung pamilya na nag-aalaga ng kanilang mga pasyenteng merong dementia. Alam mo, gusto ko yung sinabi mo, Doc, na quality of life for our older adults na meron niyan. So ano kaya ang role o ano kaya ang dapat gawin ng ating mga kasambahay o kapamilya upang alagaan ang isang kapamilya din na may problema kagaya ng ating pinag-uusapan? So sa mga, lalo na po siguro dun sa mga medyo bago pa lang na na-diagnose yung kanilang kamag-anak o mahal sa buhay na merong dementia, ang una po siguro ay talagang hahabaan po natin ang ating pasensya. Kasi maaaring maging makulit po, paulit-ulit yung tanong, same question, in the matter of few minutes. Kailangan po nating sagutin with the most lambing. No? Kasi syempre, kapag nakita nilang negative yung ating tono, maaaring magkaroon din po ng emotional impact yun sa ating mahal sa buhay. And
siguro po in terms of day-to-day activities, bibigyan pa rin natin sila ng kaya nilang gawin na safe, no? Kasi para naman hindi mawala yung sense of pride na meron pa rin need na meron pa rin silang ginagawa. Mahirap din po kasi yung pakiramdam na wala na akong silbi kasi naririnig ko po yun sa iba kong mga lolo at lola na nakakausap. So bigyan pa rin natin sila ng something to do pero binabantayan natin para safe, no? So for example, in the kitchen, cooking, bibigyan natin sila ng simple tasks na hindi naman sila magkakaroon ng problema. Alam mo, gusto yun po ko, yung tinatawag din natin na mental stimulation. alam mo, Doc, gusto ko yung sinasabi ninyo na kailangan may sense of purpose at saka kailangan ay mabigyan sila ng some leeway of independence, no? Pero alam mo ba, Doc, na sa Japan, doon sa ating napuntahan doon, na ang mga kabataan doon, kahit na as young as 5 years old, ay kasama sila ng dementia care support. Dito po ba sa Pilipinas, meron po ba tayong ganyan? Kasi nga po, kaya ako na itatanong sa inyo yan because I will now share with you ano yung ginagawa ng komisyon para naman po dyan. So, yes Doc, please explain to us paano po kaya natin maingganyo at meron ba kayong mga ganyang programa kung saan ang mga kabataan as young as 5 years old ay isinasali na natin para sa ating dementia care support? So, yun nga po, no? So, kumbaga at the national scale, yun po rin yung ating kailangan punan ng fill in the gaps, no? In terms of post-diagnostic support, lalo na sa ating mga komunidad, community support para sa ating mga elderly, especially with dementia. So, in terms of ginagawa po, example ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines, kami po ay meron po kami mga regular music therapy, dance therapy, virtual na ino-offer po para sa ating mga senior citizens. Pwede rin po yung regular seniors, no? At pwede rin yung mga pamilyang nag-aalaga ng kanilang mga pasyenteng merong dementia. So ito po kasi music and dance therapy makakatulong para sa kanilang mental stimulation and also social connection kahit na at this point is still virtual. Ang maganda nga po is ma-level up ito at the national scale kung saan ang mga community centers ay merong regular activities para sa ating mga senior citizens. Yes, Doc, gagawin po natin yan sa ating pagkikipag-ugnayan sa ating tinatawag na ADAP, no? At saka ang National Commission of Senior Citizens. Panimula pa lang po ito, para bang introduction pa lang ito, Doc. So, magpapatuloy po tayo sa ating talakayan tungkol sa dementia, paano ito maiiwasan at ano pa ang pwede nating gawin. Kami po ay magbabalik, dyan lang po kayo mga ka-Golden Heart, puso para sa seniors. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online at maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Dagling kaalaman. Sa mga nagtatrabaho,
Isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat 1 oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan. Dagling kaalaman. World class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan! Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na! Nagbabalik po ang ating programang Golden Heart, puso para sa seniors. Narito po muna ang ilan sa ating updates bago po natin balikan ang ating napakahalagang topic tungkol po sa dementia or Alzheimer's. At si Dr. Alvin maya-maya po ay babalik sa atin. Unahin natin ang Expanded Centenarian Cash Gift Update sa atin pong Quarter 2025 Progress Report as of August 12, 2025. Ang total po na nasilbihan na po natin ay nasa 96,463 at ang total amount disbursed po ay 1,027,810,000. Medyo lito ako magbasa noon, no? Mahirap pala bilangin ang bilyones na yan. So kung breakdown ang titingnan natin, ang 80 years old, there's 49,164 na po na nabigyan. Ang 85, 30,792. Ang 90 years old, 12,193. Ang 95 years old, 3,612 at ang 100 years old ay 702. Tunghayan po natin ang ating kwento sa ating Golden Stories na isa pong grantee ng Expanded Centenarian Act mula po sa Santa Cruz, City of Manila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, hawak mo na. Ha? Tago mo maigi ha, bago ka bumiyahe ha. Nanay. Ay, wala na. Bibigyan na lang kita. Magkano ba yung pamasahe mo papunta doon? Hindi. Huwag mo na, itago mo na yan. Magkano ba yung may pamasahe ka ba? O, meron pa rin. Ba't mo babaryahan? Bayad. Ako si Adelaida Sanggalang Kalumbaki, edad 85 years old. Sa 1454 Almaraz Street, Santa Cruz, Manila. Wala akong kasama talaga.
Wala magsasama sa akin. Ako lang mag-isa. Sumakay ako ng San Andres. Binaba ako ng driver dito. Wala na rin akong anak. Namatay na rin. Ang ayaw, wish ko, matulungan kami mag-lola ng gobyerno kasi wala akong inaasa. Ang wish ko sa apo ko, makalakad siya ng gusto. Ay siya hindi makalakad. Kundi alalay. Aalalayan pa siya. Kaya ang maanuhan sa amin, pag kami mali, tinatanong ako kung sino naalalayan, ako o yung ako ko. Yun sa casket, ako yung nagpapasalamat. Kasi meron mga utang, bayad, bahay, utang, saka pang-budget namin. Kaming dalawa, bayad sa ilaw. Kaya, pagka naubos, pangungutang ulit. Kukuha naman ng senior, yun ang pinambabayad ko. Kaya makaraos sa araw-araw. May pagkain, panggastos, gano'n. Wala naman akong basta matulungan lang ako. Masaya rin. Yung inabot ko to. Alam niyo po mga ka-Golden Heart, isa lang po yan si Adelaida sa ating beneficiaries. At yan po ay nakakabagbag damdamin po na yung atin pong inaabot sa kanila ay malaking tulong po yan. At hindi po yan ayuda, kundi yan po ay pagpapasalamat sa mga taon na sila ay tumulong na hubugin ang ating mga kabataan at maging parte ng ating bayan. So ngayon po, ipagpapatuloy po natin ang ating pakikipagtalakayan kay Dr. Alvin. So Doc Alvin, welcome back. Nakita niyo naman siguro po yung ating Golden Story Hour, no? Si Ma'am Adelaida. So tingnan po natin, Doc Alvin, kanina po nung bago tayo umalis, may tanong po ako sa inyo nakabinbin. Yun pong mga kabataan, sabi nga natin ay dapat sila ay maturuan na, no? Kung papaano ang dementia, ang Alzheimer's at ang aging in general. So ang isa po sa mga pangunahing layunin ng ADAP at nating mga nag-aalaga sa mga senior citizen, isa po siguro mensahe ay ang pagiging ulyanin o sobrang malilimutin ay hindi parte ng pagtanda. So kapag po mayroon tayo nakikitang ganito sa ating mga mahal sa buhay, mas magandang maipasuri. Baka naman yung kanilang condition is something na maaaring magamot tulad ng kung merong stroke o merong bukol na maaaring meron pa tayong magawa. At Doc Alvin, gaano kahalaga ang pagtitrain ng mga carers? Una yan. At papaano kaya natin sila maka-avail kung meron kayong training programs? O pangatlo ay pwede kaya na tayo together with the National Commission of Senior Citizens ay magkaroon tayo ng piloting for the training for the carers, for those who may have family members with dementia or just to keep awareness para sa ating mga community members. So, nito nga po mga nakaraang buwan at nito rin mga nakaraang taon, meron po mga regular na programa ang ADAP para po particularly sa ating mga pamilya. Ito po yung mga lay forum natin na ginagawa kung saan ang topic ay para magkaroon ng mas magandang kaalaman at practical tips yung ating mga families na nag-aalaga ng kanilang mga pasyenteng may dementia. Ito po yung tinatawag namin na understanding dementia na ginagawa po namin sa iba't ibang lugar
nitong mga nakalipas na mga buwan. No? So pumupunta po kami sa iba't ibang lugar at sa pakipag-partner sa inyo pong komisyon, maaari po natin itong mapalawig at mas marami pa tayong mapuntahang lugar. Kasi I'm sure lahat po ng rehiyon sa Pilipinas ay meron po mga pasyente at pamilya na nangangailangan ng kaalaman at practical na tips para sa pag-aalaga nila sa mga pasyenteng merong dementia. Mahalaga yan, Doc Alvin, kasi alam mo, sila yung mga carers ay para ma-equip sila. Dahil alam naman natin na hindi lang ang pagiging makalimutin ang nagiging problema para sa mga nakatatanda who may be suffering Alzheimer's or dementia, kundi may change in attitude and behavior. So kailangan alamin nila paano pagkaganito ang moment niya ay paano natin i-address ito, hindi po ba? Yes po, siguro as a quick tip sa mga ating mga tagapakinig, no? So kapag ang pasyente po merong dementia nagsisimula ng mag-irita o magalit, wag po nating sabayan, wag na po nating makipag-argue, wag na po nating makipagsigawan. Kumbaga, intindihin po natin na ang nagsasalita ay ang sakit at hindi ang pasyente nating mahal sa buhay. Ang isa sa ating isinusulong, Doc Alvin, mapuntang ko, masigway ko lang, ay ang aming pakikipagtulungan sa mga academic institutions. Heto ang ating DepEd, and soon, kakausapin natin ng CHED, at siguro, kagaya ng ating ugnayan with the University of the Philippines at iba't iba pang mga state universities, kung saan dapat ma-embed sa ating curriculum ang ating tinatawag na aging population and elderly care. Sa kadahilanan, Doc Alvin, na ang mga kabataan may awareness na doon tayo patutungo. At habang doon tayo patutungo, ini-expect din natin na ang ating dementia, ang ating Alzheimer's, and all other diseases affecting the aging population ay nandoon na. Heto po ba, Doc Alvin, ay magandang adhikain natin na dapat kasama din namin kayo nito upang magkaroon ng ang mga kabataan ng pagmamahal at ng, the dignity and respect ay maibigay natin sa ating mga older adults. Yun nga po. So actually, in terms of pag-aalaga sa ating mga nakatatanda, para po sigurong step 1 ay malaman natin ano ang tama at ang mga facts tungkol sa aging, tungkol sa pagtanda ng brain at memory. Kasi kapag naintindihan natin ito, mas magiging madali ang ating pag-aalaga at pag-unawa at pagbibigay pugay sa ating mga nakatatanda. Alam mo, meron kaya tayong mga tinatawag na mga myth tungkol sa dementia? Meron bang ganyan na mga maling pag-aakala tungkol sa dementia, Doc Alvin? Yun nga po yung isa kanina na nilinaw natin. Akala kasi ng marami, sa pagtanda, normal maging malilimutin. So yun po yung isa nating gusto ibigyang linaw sa hapon na ito. Ang pagiging sobrang malilimutin at pagiging ulyanin ay hindi po parte ng pagtanda. Isa rin pong myth ay sinasabi nila na hindi naman madami, konti lang yung may dementia. Actually po, ang nangyayari po kasi, hindi lang po sila nadadiagnose. Pero every 3 seconds po, someone in the world develops dementia. So kada 3 segundo, nagkakaroon ng mga pasyente ng dementia. Pero sa mga ito, less than half po yung nakikita ng doktor o nadadiagnose tungkol sa dementia. Kaya alam niyo po, Doc Alvin, yung mga sinasabi nilang paggala-gala sa kalye na naliligaw at nawawala at hindi na alam kung saan, paano sila umuwi, sila yung grupo na dapat nating tutukan at bigyan ng pansin. Ano po kaya ang mensahe ninyo sa ating mga ka-Golden Heart sa hapon na ito, Doc Alvin? So, para po sa ating mga ka-Golden Hearts, again po, ang pagiging ulyanin ay hindi po parte ng pagtanda, pero meron po tayong magagawa in terms of prevention. Yung mga nabanggit po natin kanina, risk factors, kumbaga pangkaraniwang payo ng doktor, alagaan po ang ating katawan at kasama na rin po dito ang masustansyang pagkain, physical exercise, mental exercise para po sa malusog na utak. Okay, maraming salamat Doc Alvin sa inyong panahon. Tayo po sa komisyon ay natutuwa, nagagalak at looking forward sa mas maganda pa natin at paigtingin natin ng
mga programa ng ADAP at kami po ay kaagapay ninyo dyan. So bago po tayo tuluyang magpaalam ay may mga mahalagang anunsyo lang po tayo sa ating mga ka-Golden Heart. Mga ka-Golden Heart, alam niyo po ba, very exciting days ahead of us. At ito po, bukas na bukas, Agosto 15, alas 9 ng umaga, magkakaroon po tayo ng launching of our National Senior Citizens ID. Take it easy, kasama po natin dyan ang DICT sa Manila Hotel. Abangan niyo po yan kasi katuwang po natin ang ating Department of Information and Communications Technology. Layunin po natin na mas mapadali ang pag-access ng benefits ng senior citizens sa tulong po ng eGovPH app. At ito po ay isa ding programa ng ating mahal na Pangulo na kailangan ang digitalization ay maipalawig at maipalawak pa siya. Abangan niyo po ang live coverage bukas sa aming Facebook page at panoorin po natin ang video na ito. At mabilis sa transaksyon? Sa tulong ng Digital ID, mas mabilis at mas madali nyo nang makukuha ang benepisyo at diskwento nyo. Kahit saan, kahit kailan. Wala nang mahabang pila, wala nang maraming papeles. Ligtas, mabilis, at sigurado. Download eGov app now and search for National Senior Citizens ID. NSC ID para sa mas maginhawang buhay sa makabagong Pilipinas. Ayan po, maraming salamat po mga ka-Golden Heart. Maraming salamat muli kay Dr. Alvin sa paglaan ng oras para ibahagi ang kaniyang kaalaman tungkol sa demensya. And of course, maraming salamat po mga ka-Golden Heart na hindi po nagsasawang sumubaybay sa ating programa tuwing Huwebes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Magkwentuhan po tayo at samahan niyo po kaming muli dito po sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lamang sa Radio Magazine tuwing Huwebes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ako po ang inyong lingkod, si Dr. Jean Lorache ng National Commission of Senior Citizens.